Mga kapuso, kung maaga na kayong mamimili ng panghanda sa Pasko, maging wais po. May mga nagmahal na kasi pero meron din namang naka-discount para po hindi masakit sa bulsa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagpasok ng Disyembre, nakahilera na ang Noche Buena items sa grocery na ito sa Quezon City. May mga discount at packages na. Gaya ng spaghetti pack at macaroni salad pack na ang presyo ay depende sa size at brand. Makakabili rin ng sahog na buy one take one. Depende sa brand at dami, nasa 73 to 229 pesos ang hotdog. Kompleto rin ang pangsahog sa fruit salad. Depende sa size at brand ang presyo ng fruit cocktail, all-purpose cream, condensed at evaporated milk at keso. 64 to 204 pesos ang nata de coco at kaong. Ang hamon, nasa 181 to 393 pesos. Mas mura ang sweet ham sa 126 pesos. 309 to 466 pesos naman ang queso de bola, depende sa brand. May Noche Buena package na kumpleto na, mula 300 hanggang 750 pesos. May imported items na nagtaas presyo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Kung alam natin anong ihanda natin, pwede na tayong bumili para di maunahan. At yun, makakatipid tayo sa halaga, pamasahe, oras, parking space, anxiety, tension, stress. Siniguro naman ng Department of Trade and Industry, walang taas presyo sa basic necessities. No price increase until the end of the year. And then for the Noche Buena, more than 50%, the price will remain the same as last year. And yung mga iba, they just increased but less than 5%. Sa palengking ito sa Maynila, inaasahang tataas ang presyo ng karne at itlog. Ngayon, nasa 7 to 12 pesos kada itlog. Gawa ko ng leche plan kaya magtatas po yan. Siguro mga 15 o 16 na araw-araw na ko yan magtatas. Ganyan naman po lagi pag December. Yung po nagtatas, mabandang 16 hanggang katapusan na yan. Nasa 50 sentimo hanggang piso ang itataas ng presyo ng itlog. Nasa 350 pesos naman ngayon ang kada kilo ng baboy. Pero 400 pesos ang liempo at lomo at nasa 300 to 320 pesos ang ribs at pata. Tumaas din ang presyo ng manok. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagbukas ang website ng International Criminal Court para sa mga nais tumestigo sa investigasyon kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration. Nakatutok si Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up, start the investigation tomorrow. The ICC does not scare me a bit. 2 linggo matapos ang hamon na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang panawagan para sa mga saksi para ito sa investigasyon nila sa aligasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang anilay pagpatay, torture at karahasang sexual sa gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte. Umaapila ang ICC na lumutang ang mga direktang saksi, kabilang ang mga miyembro ng PNP at iba pang alagad ng batas na may nalalaman o kinalaman sa mga nangyari. Kung gustong tumestigo, bisitahin ang link na ito para maibahagi ng confidential ang inyong paunang impormasyon. Sabi ng abogado ng mga biktima ng umano'y EJK o extrajudicial killings ng Duterte administration. Palagay ko dito, naghahanap din sila ng dagdag na impormasyon na magkoconnect kay Duterte doon sa patayan. I would say that the ICC is now preparing for trial, not just an investigation. Pero ligtas naman kaya ang pagkakakilanlan ng sino mang lulutang na saksi sa ICC? Meron silang ganong proseso na kung ang information mo ay material, mabigat at kailangan para sa trial, aalokin ka ng witness protection. Umaasa rin sila na ngayong Disyembre may lalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Conti, sakaling arestuhin si Duterte sa Pilipinas, ililipad daw muna ito sa isang bansa na miyembro ng ICC bago dalhin sa The Hague sa the Netherlands. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni dating Pangulong Duterte. Ang Department of Justice hindi raw manghihimasok sa anilay independent process ng ICC. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.